doon sa connection ng relay dahil ang kukunin nating supply ay outdoor. So isuswap nyo lang ito or pwede nyo na rin tanggalin itong cord na ito kasi outdoor ang gagamitin nyo. So wala tayo, ang nakuha natin 0, 0. So ibig sabihin wala supply ang out. Wala supply out. Okay, so wala kang pumasok dito, may supply ka naman dito, may power ka dito sa indoor, tapos wala ka namang naging power dun sa outdoor. Ang lalabas na error is E0 ang madidetect kasi masasabi natin putol ang communication kasi wala kang ang supply sa outdoor. Good day. Meron ako ipapakita sa inyo na ito yung isa sa pinakamaraming nagiging receive namin ngayon na problema sa unit. TCL brand, ito yung nagiging error na kadalasan, yun lumalabas. EO error. So maraming nakaka-encounter siguro sa inyo nito ngayon. Ayan, lalo ng pagkatapos ng summer, nag-uulan na, so naglabasan na yung ibang error, or simula ng summer, naglabasan yung mga problema ng unit. So, ayan, EO error. So, ano nga ba yung EO error? Kung titingnan natin sa error code, yung EO is a communication failure or communication error. Ayun, or do sa ibang brand is E1 error. So, EO naman sa kanya, E0. Okay, so usually, ang problema is sira si outdoor. Kung sa wiring, wala na tayong problema dahil nakadirect yung wiring natin. So usually, outdoor. Kaya lang, yung problema is, syempre, paano mo i-analyze? Hindi naman pwede. Lumabas yung EOS, palit ka kagad ng outdoor, palitan natin ang outdoor. No? Or, kung hindi gumana, palitan natin yung indoor. Or, palitan natin yung indoor. So, ang problema, yun pa rin, na hindi natin sure kung paano natin i-analyze yung problema. Usually, kapag lumabas yung EO, parang ang troubleshooting na ginagawa natin para lang mas mabilis tulad nito, wala siyang fan motor, wala siyang sensor. So kung ang problema natin is wiring, kapag tinanggal natin yung mga sensor, fan motor, compressor, so maglalabas na kagad siya or may madidetect siyang ibang error. So kapag kakatulad niyan, kasi ang EO hindi yan basta makaka-detect ng ibang error doon kasi nga ang tinutukoy niya is communication. Ang labanan lang natin, ang hindi natin alam, ang problema ba doon sa communication, nanggaling ba sa wiring, nanggaling ba sa indoor, nanggaling ba sa outdoor. Yun. So, ibibigay ko lang kaya ng konting tip para lang madali nating ma-analyze yung problema. Ayan. So, nagkakape kami nila kayo ngayon Habang nagkakape, sinamantala lang namin yung pagkakataon. Ayan. So, medyo na busy kami ng mga nakaraang araw kasi lagi akong nasa labas. Si Lakay ang gumagawa dito sa shop. Ayan. So, follow nyo pala yung page ni Lakay Technician. Promote mo na, Lakay. Oo, i-follow nyo yun. Lakay Technician. Pag nakita nyo yung Lakay Technician, nandito yan sa lab. Sa JDL Electronics. So, sa amin. Si Lakay po yung gumagawa sa atin. Madalas ngayon dito. Ayan. Okay. Malupit sila kayo. Ayan. Sila kayo is kasama ko dati sa trabaho. Sa Lab Electronics. Ayun. Okay. So, eto. Ang labanan natin ngayon is EO error. So, EO pa rin tayo hanggang ngayon. Siyempre, eto kapag may mga nagtatanong sa amin, sabi ko, i-check mo kung may power ang outdoor. So, syempre, ang pwede lang nating i-check is, usually, ang na-check nila is yung line. May 220 ka ba na nakukuha doon sa outdoor unit. So, ito yung outdoor Papalagay na natin kasi wala tayo sa mismong actual ng unit. Board lang yung nandito. So, pakita na lang natin is yung digital tester para mas makita. Okay. So, gagamitin ko is yung digital tester para mas maliwanag. Yung. So, actual demo na lang to. So, pupunta muna kayo sa AC setup. Okay. AC, yung tester natin. So, pag sabi natin, check natin is, syempre, number one is
kapag nakita nyo yan, tingnan nyo na kagad. May supply ba yung outdoor? Titingnan natin, di ba? Line 1, line... Oh, line 1, line 2, oo. Line at saka neutral. Eto. So, wala tayo. Ang nakuha natin 0, 0. So, ibig sabihin, wala supply ang out. Wala supply. Oh. Okay. So, pag dududaan nyo ngayon, wala supply ang out. Check yung wiring. So, dahil direct na yung wiring natin, so sure na tayo, wala tayong problema sa wire. Dahil malaking wire na itong ginamit natin, so sure na tayo. So, yun yung step 1 na unang gagawin natin, wiring. Or, kasi ang supply nito, kung nakita nyo, ang supply is galing sa indoor, katulad nyan, i-off ko na. Yan. So, nakasaksak siya. Ang supply is indoor. From indoor, ibabato niya ang supply papunta sa outdoor. So, dapat, pag gineo natin to, magkakaroon tayo ng output sa line at saka sa neutral na 220 volts o yung AC supply natin. 220 ang gagamitin natin. Ayan. So, dapat, meron tayo dito. Wala. So, wala tayong nakukuha. So, ibig sabihin, yung problema natin is wala sa wiring, wala pa sa outdoor. Kasi baka mamaya ang gawin nyo, wala, lumabas yung EO, request tayo ng board, palitan natin ng outdoor. So yung pala, wala ka pala, dito pa lang wala ka na supply eh. So ang supply nyo is galing doon sa plug. So ibig sabihin, dapat ang supply mo is indoor, yung indoor, from indoor, magbabato siya ng supply sa outdoor. So wala kang supply. So paano ba nagkakaroon ng supply from indoor papunta sa outdoor? Okay. So, ang indoor natin, okay, gawin na natin dito na drawing ha. Indoor, outdoor, line, baliktad tayo, neutral. Okay lang yan. Line, neutral, signal. Parehas lang naman yan. Okay. Yan. Yung supply nito, line neutral, kapag ka ganito mga design, like may plug, ibig sabihin, may dinaanan niya relay. Yun. Eto, kita, yung relay. Usually yan. Basta yung unit natin is 1 HP to 2.5 HP na inverter, usually gumagamit ng relay kung indoor supply ang ginagamit. Okay? Ayan. Dumadaan ng relay. So, dito ko ilalagay relay sa loob. Okay. Coil. Ito yung Switch. switch. Okay. Yung switch, nakakonect sa line. Tama ba? Line ang ginamitan na. Okay. Line. Sige, lagyan natin line. Pwede naman eh. Vice versa. Pwede nga yan eh. Okay. So, ito yung coil. May supply na 12 volts. Tama? Itong coil Yan. So, ito yung 12 volts. Ang 12 volts is standby na 12. Ito is galing sa switching or system. System, para mas mabilis natin maintindihan na. Sinuswitch na system. Then, magsi-0 para maging 12. Okay? Pag nagkaroon na ng 12 volts to, saka lang magkakaroon ng switch yung ating relay. So, kapag nag-switch sa relay, magkakaroon tayo dito ng 220 volts. Okay? O 230, depende. Basta kung ano yung ini-out niyan, yun ang papasok dito. So, kung wala kang pumasok dito, may supply ka naman dito, may power ka dito sa indoor, tapos wala ka namang naging power dun sa outdoor, ang lalabas na error is E0 ang madidetect. Kasi, pasasabi natin, putol ang communication kasi wala kang ang supply sa outdoor. Okay? So, nangyayari dyan, parang putol ang linya. So, EO ilalabas. Okay? So, akala nyo, ang problema nyo is wiring, or outdoor. Kasi lumabas yung error na EO. Okay? So, marami ang nalilito. May nagpalit na ng outdoor,
nagpalit na ng wiring, tapos dadalhin dito sa amin, yun ang problema. So, ang simple pala ng problema. Okay? So, ikakabit ulit natin. Ini-on natin. Ayan. Buhay na yung unit. Wala pa siyang error. Punta kayo sa outdoor. Ayan. Ito outdoor para mas mabilis lang. Tingnan nyo kagad, naka-AC setup. May supply? Wala. Okay. Wala. Ibig sabihin, walang power ang outdoor nyo. Ayun. Punta kayo sa indoor. Kasi nga, plug type. O, di punta kayo sa indoor. Ayan, medyo malayo pala, no? Okay. Tingnan nyo yung indoor. Ihahawin ko lang ng bagya. May supply. Di ba tester? Wala din. Wala. O, di patay. Sa indoor ang problema nyo. Di ba? Ang simple. Okay. So, dahil yun sabi ko sa inyo, 12 volts. Okay? Eto, punta ko sa AC. Dito na tayo sa relay kaagad. Troubleshooting na, mabilisan. Oh. Nasaan yung relay? Tingnan nyo yung relay. Yun yung relay. Nasaan yung switch ng relay? Ito yon. Dalawa. Nasa taas. Ito yung 12 volts na sinasabi ko sa inyo. Yun. May 12 volts ang tester natin. Ito yung paa ng relay. Paa mismo na relay yan. Kaya may relay ako dito. Yun. So, yun yung coil. Madilim lang. Yung dalawang paa, coil. So, dapat pag nagkaroon ng 12 volts to, magsuswitch yun, magkakaroon ng connection yung dalawang paa. Para magnetic contactor, kapag ka ini-apply nyo yung basic aircon or conventional aircon, ito is lumalabas na magnetic contactor. Relay. Parehas lang. 12 volts nga lang supply niya. Pero ganun pa rin. Switching. Okay? Ayun. Yung ganun lang kasimple. So, alam na natin kung nasaan ang problema. Meron tayong, balik tayo dito, supply 012. So, dapat nag-switch ang relay. So, kapag nag-switch ang relay, magkakaroon na yung isang linya, papasok doon. Kami yung ginagamit ko. Supply, papasok na yon, magkakaroon na dapat ng 220 volts doon sa outdoor. Okay? Ngayon, kung wala, di nandun sa indoor. So, hindi ka magpapalit ng outdoor. Diba? As simple, kung i-analyze lang natin, huwag nyo nalilituhin yung sarili nyo. Kasi pag nalito kayo sa sarili nyo, magagastusan kayo. Okay? So, simple, check lang supply. Diba? So, kauna-unahang i-check kahit saang appliances, kung walang power or may mga problema, power. Diba? Yan naman number 1 Ano ba bumubuhay sa electronics? Ano ba bumubuhay sa aircon? Power. Okay? Ayun. Walang power, walang knowledge. Yun. So, in-help ko muna. So, ibig sabihin, may supply tayong nakuha na 12 volts dito. Pero, wala kang nakukuha papasok doon. Ayan, tingnan natin kung saan pumunta. Kukunin ko lang isang paa. Oh. Ayan, ayan. Yun. Okay, so yung line, tama, line. Galing yan doon sa panang relay. Ito yan Yan. Pag tinignan nyo yung relay, ito yan. Ito yan. Papasok lang doon sa outdoor. Di yan sira, relay. Yun. Direct to the point na relay. Pinahaba-haba ako pa. Kaya lang, sobrang iksi naman ang video natin pag sinabi ko relay. Wala man naka-trill. Relay yan sira. Okay, papalitan natin ng relay. Yun. Teka, kukuha tayo ng relay. Mamaya na natin tatalakayin bakit siya gumagamit ng relay. Sige, papanta ko muna Ayan, no cut video na para mabilis. Para mas maintindihan. Ayan, so sinamantala lang namin dahil bukas may trabaho na naman kami. Ayan, so tinanggal ko na yung relay. Bunutin natin.
Okay. Ayan. Unlock. Usually, ang problema na itong relay na to, yung switching sa loob. Yung pinaka-contact point. Kasi lalo na kung on and off ang aircon, or minsan pag nag-brown out, biglang bumalik ang supply, pak, lumagapak, yung contact point sa loob nito, naglo-loose or tawag dyan. Sa mga ibang unit, sa E3 error, dito rin naman ang nagiging problema relay. Ayan, testingin natin. Kaso wala ako supply. Teka, ito, pwede na to. Ayan. So, ito, charger ng ng ating barena. Pwede na yan. So, kukunin nyo lang yung coil. Supplyan nyo. Teka, lagyan natin ng dulo. Pasensya na, wala yung aking mga gamit din eh. Ano lang, mabilisan lang habang nagkakape. Okay. Yan. Yun. So, maririnig tayo, paparinig pa siya. Yun, nagsiswitch yung relay. Punta tayo doon sa, ayan. So, wala kasi script tong ating video, kaya medyo magulo ng bahagya. Importante naman is maintindihan nyo. So, ito dapat magkakaroon ng resistance. Ayan, wala. Pagdikitin mo yung tester. Ayan. Kung may resistance. Yes, sir. Yun, Ayun. dapat may tutunog eh. Okay. So, wala. So, confirm natin, defective to. Ito yung pamalit natin. Parehas naman to. Ito. Balik tayo dito ulit. Yan. Okay. So, para-paraan lang minsan sa pag-check. Nasaan ba yung coil? Ayun, nasa baba. Sige po, sawakan ko. Ako na, kaya ko na yan. Yan. Baka mabawasan yung sahod ko eh. Ganun. Oo. Pakita mo. Yan. Ito. Supply to, 12 volts to, yung dulo. Hagilapin ko pa yung aking 12 volts, kaya ito ginamit ko. Yan tingnan, switch ko Yan. Okay. So, good itong ating... So, madali lang naman. Supply nyo lang ng 12 volts dito. Kaya, 9 volts na battery. Pwede na yan. Para lang ma-switch nyo ito. Pan-testing. Ako nga, ginamit ko. Ito lang. Yung charger ng aking Barena. drill. Barena. So, okay na yan. Pwede na yan. Nalamig yung kape ko eh. Ayan. So, tinanggal ko na. Ikakabit ko na ito. Tapos, saka na natin tingnan. Then, alamin natin, ano ba purpose ng relay? Bakit ginamitan pa? Pwede na may direkta. Yun, makita. Okay. Yan. Hinang lang natin. Okay, so ibabalik lang natin to, line ay papunta sa outdoor. So pag nagkabaliktad naman kayo ng kabit dito, ibig sabihin ay mawawalan lang ng power. Buhay pala ay patay. Yun, mawawalan lang siya ng power yung indoor. Pero ang gagawin nyo lang is pagpapalitin nyo lang para kapag nalilito kayo, kasi naisaksak nyo ng baliktad dito, dalawa, wala naman yung epekto. Kaya lang, hindi nga mabubuhay yung indoor. Ang gagawin nyo lang, pagpapalitin nyo lang itong dalawa kung baliktad. So makikita nyo naman yan kasi pag ginion nyo, hindi siya mabubuhay. No? So baliktad. Baliktad. Babaliktad rin lang to. Bunot. Yan. So yung brown doon sa kabila. Kasi minsan, hindi naman naiwasan yan, nagkakalituhan. Pero yan naman, hindi naman yan nakaka-apekto dahil supply
switching lang yan. So, yung black dito sa kabila. Yan. Okay? Pag hindi pa nag-power, edi nasira. Yun. Okay? Ayan. 26, nag-on. Tingnan natin yung outdoor kung meron na. Ayun, nabuhay na. Okay. So, punta tayo ulit sa AC. Ito ang AC input. Ayun. So, may 230 na. So, pag ini-off natin, yun. Pinatay ko ang unit ha. Ini-off ko. So, makikita niyan, meron pa rin supply, pero naka-off na ang indoor. So, bakit meron pang supply? So, usually, ang relay, may delay siya bago magkaroon ng off itong relay na ito. Yan, yung nakakabit na relay sa loob. So, nasa, usually 10 minutes. Inurasan ko yan, 10 minutes eh. So, dapat, ito, di ba, nakaset tayo ng 12. Yung supply ng relay na yan, dapat, wala yan. Kapag nawala yung supply, so dito meron pa siya. Ayan yung 12 volts pa na yan. Nandyan pa siya. Pag nawala yung supply na yan, mag-o-off ang relay. So, 10 minutes, pag naka 10 minutes, mag-o-off na yung relay natin, mamamatay yung outdoor. Mawawala na yung indicator kasi magkakat na yung supply sa line. So, mawawala ka ulit. So, sa ngayon, punta tayo sa AC, meron pa yan. Ayan, kahit naka-off na ang indoor natin. Okay, so ang purpose kasi niya, kaya hindi pa siya nagka-cut ng totally, hindi siya katulad nung mga basic aircon na kapag ini-off mo sa indoor, pag nag-switch off siya, automatic na yung magnetic contactor natin sa outdoor or yung relay, nagkakat na kaagad, namamatay. Ito, hindi pa. Sa inverter, hindi pa siya. Mag-aantay ka mga 10 minutes bago pa totally mag-cut ang supply sa outdoor. Okay? So, ang purpose kasi niya, kaya hindi pa nawawala, yung fan motor niya is buhay pa. Usually, ang namamatay lang sa kanya is compressor. Pero yung fan motor, mapapansin nyo, ini-off nyo na sa indoor, pero yung fan motor nyo is tuloy-tuloy pa ang andar. So, ang purpose ng fan motor na yun, kung bakit umaandar pa, is pinalalamig niya muna yung condensing unit. Pag lumamig na siya, within 10 minutes, 10 minutes usually yan, bago magkaroon ng cut off. Okay? So, ngayon, ang itatanong naman nyo siguro ay ano bang purpose ng relay? Pwede ba? Paano kung sa outdoor ang supply na gagamitin? So, pwede naman, i-direct nyo na yung relay. Or, yun, i-direct nyo na. Pag tawag dito, yung... Halika. Pag shorty na lang. Hindi, pwede siyang hindi magka-short ha. I-off ko muna ha. Tanggalin natin. Kung kayo ay gumamit ng supply sa indoor, eto, pagpapalitin nyo. Tatanggalin nyo na tong cord na ito. Kung gagamitin nyo sa outdoor pwede naman siyang gawin. Tanggalin nyo na to, bunutin nyo itong dalawa. Ay, matigas. Yan. Okay. Pagpalitin nyo siya, iswap nyo siya dito, or tatanggalin nyo na naman yung cord, tatanggalin nyo na ng diretso, or pag-swapin nyo lang, kung ikinat nyo lang doon, pinutol nyo. Yan. Okay. Ngayon, ang supply nyo, outdoor na. Disable na yung relay. Gagaling Pwede. sa outdoor. So, manggagaling na sa outdoor ang supply nyo. So, subukan natin na kukuha tayo ng AC cord. Ayan. Okay. So, kumuha ako ng AC cord. Ayan. So, pinagpalit na natin itong doon sa connection ng relay dahil ang kukunin nating supply ay outdoor. So, isuswap nyo lang ito or pwede nyo na rin tanggalin itong cord na ito. Kasi outdoor ang gagamitin nyo. Ayan. So, kung outdoor, dito na siya line and neutral na nakakabit sa breaker.
Yan. Kasi usually, minsan, tatlo lang ang linya ng wire. Tatlo yung naka-layout. Tapos, ang supply pala ay sa labas nyo kukunin. Bukasin ko lang ito para dumikit. Yan. Kung sa labas nyo kukunin ng supply, ganun lang. I-reverse nyo lang yung connection. Okay? Ayan. Walang nakadikit. Yo. Ayos. Ayun. So, may supply na tayo doon sa indoor. May supply din tayo sa outdoor. So, pwede rin kung katulad nun, wala kang relay na pamalit. Eto, katulad nun. Kasi dinisable na natin yung relay. Pwede nyo na hindi rin palitan ng relay. Kumuha ka na lang ng supply sa outdoor. Diba? Okay na. Ayan. So, dahil naka-design siya, nasa indoor ginamit, muna natin pagpapalitin ulit natin siya. Tanggalin na natin. Yan ganun lang kasimple. Kapag sa outdoor kayo sumupply, kung tatlo lang ang wire na nakalatag nyo, pagpalitin nyo lang tong saksak ng relay. Okay? So, ganito ang connection yan Babalik ko sa dati Ang original, yung brown, dito yung brown, dito yung black sa kabila. Okay? So, original niyan, ito yung supply natin. Plug, indoor. Yun. Okay. So, magkakaroon ng delay papunta sa outdoor. Yun. So, meron na. So, kapag ulitin lang natin, palitulit ako, Kapag outdoor ka kukuha, so, simple, pagpapalitin nyo lang to. Reverse nyo. Okay? Ayun. So, malinaw na. So, may supply ka na sa outdoor. Katulad nun, kung sira yung relay nyo, tapos namumroblema kayo, wala kayong relay na maikabit kagad, kailangan yung paanda rin yung aircon, pwede. Yun ang solusyon na gawin nyo. I-reverse nyo lang siya, tapos sa outdoor ka kumuha ng supply. Pwede rin. Diba? Or, kung dahil nakalinya na, may saksaka na ito doon sa loob, hindi ka magbabago ng supply, pwede mo naman i-short. Kalasin mo or pagdikitin mo yung dalawang linya, pero pinakamaganda maglagay ka ng jumper. Pero ang pinakatama, okay, maglagay ka ng jumper. Ang pinakatama, magpalit ka ng relay. So yun talaga, yun yung nakadesign sa kanya Ngayon, tatanong niya sa akin, bakit pa nilagyan ng relay? Pwede naman palang kumuha sa outdoor, pwede rin sa indoor. Bakit pa gumamit ng relay? So syempre, yung relay kaya kinabit dyan is may purpose. Bakit sila gumamit nito? Okay, so para saan? Yung relay is usually para maprotektahan niya yung outdoor. O saan po protektahan ay nagsuswitch lang naman to. Diba? So ito, usually 10 minutes. Sabi ko kasi 10 minutes, magka-cut. Kapag nag-cut ito, mawawala na supply ang outdoor. So hindi natin naiwasan lalo ang brownout or fluctuation. Nagkaroon ng brownout or something, or yung standby supply, laging naka-on ang outdoor. So, pag laging naka-on ang outdoor, mabilis masisira. Lalo na pag biglang may pumasok na butiki dyan, or nakalimutang bunutin, or nilinis na basa, so pwedeng masira. Or, ang pinakamatindi dyan, yung power supply kasi, is electronic type. Ang power supply niya is hindi siya pwedeng babaran. Kung isang taong nakasaksak yung unit na hindi naman nagkaroon ng brownout, di isang taon siyang may supply na naka-standby doon sa outdoor. Okay? Ayun, isang taon. So, mapoprotektahan niya yung outdoor kung meron kang relay. So, yun yung purpose na isa. And sa switching.
Ayun. So, ganun lang kasimple bakit pag ginamitan. Pero kung mga option na wala, pwede naman. Kasi based naman doon sa mga naging experience namin, pag masisira yung outdoor kahit na naka-standby, nasisira talaga eh. Kahit na may relay, kahit na walang relay, nasisira talaga. Pero, may ang tawag dyan, may percentage na napoprotektahan niya yung outdoor. Kasi nga, kapag kakinat mo siya or ini-off mo na sa remote, at hindi binubunot sa saksakan, yung outdoor is nagka-cut siya after 10 minutes, namamatay yung outdoor talaga. Totaling, yung supply na papasok sa line in neutral is cut or walang supply. So, kung walang supply yun, ibig sabihin, napapahinga yung primary at secondary power supply ng ating board. Okay? So, yun. Yun yung advantage ng sa indoor supply ka kumuha. Kaya lang, nagkakaroon niya ng problema. Katulad niyan, ang mahina sa kanya is yung ganito. Relay. So, ayan. Okay na tayo. So, yung focus talaga natin is yung lumabas na EO error para lang ma-i-analyze nyo. Tingnan nyo kung may supply sa outdoor, may supply sa indoor, may pumunta pa sa outdoor. Kung wala pumunta sa outdoor, ay di focus kayo doon sa supply line. Okay, ang wiring, ayun, doon lang sa relay nagka-problema. Okay, naintindihan ba yung paliwanag ko? Relay, para mas mabilis. And yung purpose ng relay. Okay, ayan, lumalamig na yung kape ko. Okay na. So, okay na tayo. Ayos. Oh, shot puno sa kape. Kape. Ayos.